Nagkabit ako kay Aerox nitong XC na front fender extender. Ito yung kasamang instructions dun sa box. Hindi natin maintindihan kasi Indonesian yung instructions na nakalagay. Dalawang beses na namin siya nagamit sa ride ni OBR. Nung una yung night ride. Nung tinetest ko yung projector headlights ni Aerox. Tapos kahapon, nagamit din namin. Pumunta kami ng Rendezvous. Siguro nasa 120 kilometers yun balikan. Although hindi umuulan nung sa paggamit namin na yon, pero may mga nadadaanan kami ng mga paddle ng tubig. Napansin ko noon yung dumi niya, di na siya umabot dito sa taas na to. Hanggang dito lang siya. Yan, yung guhit na yan. Hanggang dyan lang yung mga putek, banda rito. Dati kasi nung wala, abot hanggang dito sa loob. Sobrang daming putek. Nung inuwi ko sa Aerox noon, medyo umuulan yun eh. Sobrang putik dito. Pasok hanggang dun sa loob ng chassis. So nung naglagay na ako nito, hanggang dito na nga lang siya. Hindi na umaangat. Pero yun nga, hindi yun talaga malakas na ulan. Mga paddle lang ng tubig ang nadaanan namin. So malalaman pa sa malakas na ulan kung hanggang saan naabot yung putek. Tapos itong bandang dulo dito, parang tumatama siya dito ng konti. Ito. Siguro pwedeng maremedyohan yon kung ibababa pang ganon. Pero yung bracket kasi niya, limited lang. Pwede yon, magpapagawa kaya ng stainless na bracket na mas mahaba para mas nakaganon siya. Pero babaklasin natin, ipapakita ko sa inyo. Hindi siya fit na fit talaga dito sa hulma dito. Dun sa stock na front fender. Ito rin, kinakalawang na. May nipis lang yung pagkaka-powder coat nitong bracket. Baklasin muna natin para makita nyo. Ito na yung fender extension natin na XC, yung brand. Pinutasan ko rin siya pala. Nilagyan ko ng bolts and nuts na stainless para hindi siya pumapaling na ganun kasi isa lang yung bracket nito, yung lagayan ng bracket. Material niya is ABS plastic. Tapos yung harapan niya nakapintura ng matte. Ito yung sinasabi ko na medyo tumatama doon sa araro. May kaunting gas-gas. Dahil naman yan dito sa kurba na to, sa Aerox V3 hindi siya sakto dito kasi supposedly dito dapat yan eh. Para naka-flat siya na ganon, hindi siya masyadong nakaangat kaya tumatama nga yung ilalim. Ang problema naman kapag sinagad ko yun dito, hindi umaabot yung bracket sa Aerox version 3. Pag-isipan ko pa kung ano magiging workaround ko para nga hindi siya tumatama dito. Pwede nyo nang hindi butasan, basta idikit nyo lang yung double-sided tape. Initan nyo lang ng lighter bago nyo idikit para mas makapit siya. Tapos yung bracket, eto dito, manipis nga yung pagkaka-powder coat niya. So ang gagawin ko dito, pipinturahan ko, tanggalin ko yung powder coat, pinturahan ko ng 3 layers na samurai paint. Meron ako doon. Binibilad ko na sa araw para mainit. So tanggalin muna natin to. Ang diskarte pala dyan, kabit nyo muna yung fender, tapos nakabit na nga yung extender. Tapos saka nyo hahanapin yung position na magsasakto yung bracket dun sa butas, dun sa may fender. Ayan yung naging position niya, nasa ilalim yung bracket ng brake hose tsaka ng sensor. Nasa ilalim siyang ganun. Tanggalin ko muna to tapos pinturahan ko ng samurai paint para hindi siya kakalawangin. Manipis yung pagkaka-powder coat talaga eh. Napag first coating na ako dito sa may bracket. Patuyuin ko muna yan tapos 3 coatings. Ginawa ko na ng paraan yung sumasabit dito sa dulo kasi nga hindi siya sakto nung una dito sa hulma. Tinabasan ko yung stock fender kasi may butas na ton sa akin eh, kaya no choice na ako. Para yun pa rin yung bracket na gagamitin ko. Sakto na siya dun sa hulma. Mas gumano na siya. Hindi nasasabit yung pinakailalim dun sa araro. Laman akong balak ng alisin ito kaya okay lang natabasin ko ito. Kabit na rin natin ito muna pala habang pinapatuyo natin. Nakadalawang coat pa lang ako eh. Grinder lang yung pinantabas ko pala. Ito yung pinagtabasan sa stock fender. Maliit lang naman. Pero yun nga, para yan kung yung parang kasamang bracket ang balak nyong gamitin. Sa Aerox version 3. Ito madali lang ikabit to, 4 lang na bolts. Ito. Shoot mo lang muna yan dito kasi meron niyang saktuhan. Dahil hindi siya maiipit. Yung plastic dito sa fender, naka-shoot. Torque naman natin ng 8 Newton meters. 8. Kapag pala hindi nakakabit yung bracket dito, tanyo, mapalpal siya. Kaya dapat may bracket talaga. Pero mas okay na yung position yan ngayon. Hindi na yung tatama kasi sakto na yung hulma dito. Gumano na siya, kumbaga. Compared nung una, medyo nakaangat. Kaya sumasabit ito dito sa may araro. Bracket na lang ikakabit natin. Naka 3 coats na dito sa bracket. Siguro bukas ko na naikabit para tuyon-tuyo talaga. Kasi iipitin natin to eh. Dun sa likod ng bracket ng brake hose tsaka ng sensor. Para mas matibay yung pintura, hindi siya mabibiyak. Ito pala yung gamit kong pintura. Samurai na black. Tuyuin na lang natin itong maigi. Tapos bukas kabit natin. Kahapon ng umaga, kinabit ko na yung bracket.
tinork ko na siya dito ng 7 Newton meters. Yun ang nakalagay din sa service manual. Kasi ito pala, pinalitan ko to ng stainless na bolt. Ito kasi yung kasama niya, hindi siya stainless. Pinalitan ko na nga siya, nakakita ko ng maliit na sakto dito na size para hindi siya kakalawangin. Okay naman yung pagkakapintura ko, kailangan lang talagang patuyuin. Tapos yung part dito, hindi na siya sumasayad. Wala na, ganun pa rin yung itsura kagaya ng una. Tsaka yung nandun sa loob, walang sayad. Ganun pa rin yung, eto, kaprasong sayad na to. Pero hindi na siya nagbago. So, ibig sabihin, hindi na sumasayad dun sa ginawa kong tabas sa kanya. Yung putik din, hanggang dyan lang. Pero isang baha yung nadaanan namin dun sa may Conception. Siguro mga hanggang dito ang baha. May part dun. Makikita nyo yun sa vlog ko nung break-in ride. Kagagaling lang kasi namin ng Pantabangan. Pero yun nga, tetesting ko pa to sa malakas na ulan pag inabot. Tapos pakita ko sa inyo kung hanggang saan yung mga talsik ng putik dito sa Araro. Update ko na lang kayo.